Praise God, a blessed day. Isang pinagpalang araw, pinagpalang buhay sa bawat isa, sa atin pong mga kasama sa Divine Connection. At kumusta po kayo dyan po sa lugar ng iba't ibang bansa at dito po sa lugar ng Pilipinas, sa iba't ibang lugar po natin sa Pilipinas. Napaka ganda po sa lugar na ito na aming kilalalagyan. Ito po ay dito sa lugar ng Tribe of Judah. Ayan. Tribe of Judah Event Center dito po sa Baras, Rizal. At salamat nakasama po namin kayo. At sa ating pong pagpapatuloy, muli tayo po ay makakarinig ng awitin at samahan po natin ang ating mga kapatid to worship God. Praise God.
Sa atin pong pagpapatuloy ay muli talakayin po natin ng saglit ang ano ba talaga ang covenant ng Lord sa Israel at ano ang kaugnayan nito sa ating buhay at paano naman natin i-apply ang ilang salita ng Panginoon sa kanyang mga totoong anak na Israelita. Kasi po, ang Israel ay galing po sa lahi ni Abraham. Tama ho ba? Siya po'y tinawag mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, doon sa Ur of Chaldeans, at siya po'y isang ginawang bansa. Ginawang bansa si Abraham, Isaac, and Jacob, tinawag at dinala sa lupang pangako na yun nga po ang naging mga Israelita. Na ngayon ay alam natin na meron pong gera, nagdeklara po ng gera at doon sa Gaza at yung iba't ibang lugar ay parang nagnanais na rin magdeklara ng gera sa kanila. Ang Yemen, ang Iran ay talaga naman nakasuporta yan sa mga Palestinians. At kung mapapansin natin yung word na Palestine, mga Pilistino, ayan po yung mga kaaway ng mga Israelita, nila Samson, nila David, yung sa Gaza, parang dyan yung lahi nila Goliath, tsaka nila, ang kaaway nila Samson. At tingnan po natin ang salita ng Panginoon, bakit, gaano sila kamahal ng Panginoon, at anong pag-iingat ang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Sabi po dito sa Psalms 121, ay verse 4, "Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand." Naku, talaga namang ang tagapag-ingat pala ng Panginoon ng Israel ay ang Panginoong Diyos na hindi siya natutulog. At siya po ay ang kalungan ng mga Israelita. At meron po mga pagtuturo na sabi nila ay hindi, yung mga Israelita ay napalitan na ng church. Tayo na yung Israel sa ating panahon, kaya hindi na yan ang totoong Israel. Pero mapapansin po natin dito po sa Romans chapter 11, ang sabi po dito, Romans 11 verse 1, "I say then, God has not rejected His people." Has He? May it never be. "For I too am an Israelite," sabi ni Paul, "I descended of Abraham of the tribe of Benjamin. God has not rejected His people, whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says in the passage about Elijah? Now he pleads with God against Israel." Ayan, gusto ko lang pong bigyang emphasis na hindi po nire-reject until today ng Panginoon ang kanyang bansang Israel na gaya po ng pinapalitaw ng iba. Yes, tayo po ay sabi ng Galatians 3:29, ang sino man na kay Kristo ay nagiging binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Totoo po yun, tagapagmana po tayo ng langit at marahil sa buhay nito ay may mga pagpapala din na binibigay ang Panginoon sa atin, kapayapaan, love, joy, peace, di ba? At kapayapaan na galing sa Panginoon. Subalit, hindi nangangahulugan nga na ang mga Israelita, ang karamihan sa kanila ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay tayo na, ang piniling bayan. Yes, kasama na ho tayo sa piniling bayan. Sabi ng Bible, dati tayong hindi bayan, subalit ngayon tayo ay bayan ng Diyos. At dito po sa verse 11, chapter Romans 11:25 hanggang 27, may binanggit pong ganito, "For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in." Yun po, isa pong hiwaga ito na kinakailangan po ay yung sa ating, sabi niya, sa ating estimation, sa ating pagpapalagay, kuro-kuro, palapalagay, ay huwag nating ipalagay na ang mga Israelita ay rejected na ng Diyos. Kundi, sabi nga ni Paul, ay ayaw niya na maging uninformed tayo.
pagkatapos po na yung lahat ng mga hintil ay makakilala na sa Panginoon, yung pinakahuli, yung hintil po, yung hindi Israelita, tayo, no? Pilipino, Asiano, Americans, Indians, lahat po, yung 7 kontinente na hindi po mga Israelita, Hudyo, lahi ni Abraham, Isaac, Jacob, ay ito po yung mga hintil ang tawag. At may panahon na that a partial hardening, ibig sabihin, yung pong nagmamatigas kasi ang puso ng karamihang mga Israelita until today, ano? But kapag nangyari na po na yung pong until the fullness of the Gentiles has come in, ito po mangyari, verse 26, and so, all Israel will be saved. Maliligtas na po ang mga Israelita. The deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. May isa pong pagkakataon ng Panginoong Hesus ay bababa sa tindi ng labanan, gera sa Israel. Kukubing kasi ang Israel, bababa ang Panginoon in the second coming, at ang lahat po ng Israelita, ng mga remnants na matitira ay maliligtas. Makikita ho natin, lahat ay maliligtas, sabi ng Bible. Pero magaganap po yun kapag ang kahuli-hulihang hintil na talagang alam na ng Lord, kasi alam na naman ng Panginoon mangyayari, ay tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. So ano pa po yung isang spiritual significance nito sa ating buhay? Halimbawa po, pwede din ho natin i-claim, ang sabi ng Bible, behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand. Bakit ho pwede natin itong i-claim bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos? Dahil tayo nga po ay para ding mga Israelita. Para lang, no? Dahil nga po, kung sino man na kay Kristo, siya ay nagiging binhi ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako. At ang isang pangako po ng Diyos ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran hindi po natutulog. Ano man po ang ating problema, mga hilahil sa buhay, mga pagsubok na sa tingin nyo napakalaki, mga kapatid, meron po tayong Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng Israel, na siya po ang tagapag-ingat sa atin. Siya po ang matatakbuhan natin isang kanlungan sa panahon ng kabagabagan. Amen? Kaya sana po ang mga paalalang ito at encouragement ay nakatulong sa bawat isa. Tayo na po'y manalangin. At kayo po, kung gusto nyo po na mapabilang sa mga anak ng Diyos at maging kasama sa binhi ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako, pwede ho tayong sumabay sa maikling panalangin na galing sa ating puso ng pagtanggap sa ating Panginoon. No? Tayo pong lahat, sabihin niyo po ng buong puso, maging kayo nasa replace, sabihin mo, Panginoong Diyos, narito po ang aking buhay, isinusuko ko sa iyo. Ako isang makasalanan, subalit salamat Panginoong Hesus, ang iyong banal na dugo ay tubigis sa krus ng Kalbaryo upang mag-alis sa aking kasalanan. Ikaw ay namatay, inilibing noong 3 araw, nabuhay na maguli at para sa aking kaligtasan. Ngayon, oras na ito, isinusuko ko sa iyo ng buong puso ang aking buhay, ang aking sarili, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Kung kayo po'y tumanggap, ay kayo po'y naging anak ng Diyos at tayo po'y patuloy na manalangin. Pagpatuloy po kayo sa salita ng Diyos, basahin po natin ang Book of John, Psalms, Proverbs, at magpatuloy sa ating gawain. Tayo po manalangin, Lord, salamat po sa mga maging sa may sakit karamdaman. Inutusan namin na ang karamdaman na ito ay lumaya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang kanilang problema ay ang kalutasan, ang karunungan ay ipapadala mo sa kanila. Let your divine wisdom be upon them upang ang mga problema, ang mga suliranin ay malutas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. We love you with the love of the Lord. You are blessed.